Happy Sabbath po sa atin. Sabat. Yan. So, kung makikita niyo po dito sa naka-view sa ating screen, ay napakaraming daan. Ano po? This way, that way, kung saan man natin gusto pumunta. Pero, ito ay hindi lang po basta kung saan natin gusto pumunta, kundi kung ano yung gusto natin piliin sa ating pamilya. Binigyan tayo ng Panginoon ng tinatawag na freedom of God. Freedom of free will. Ano po? Sa pagpili. So, maraming pinapili sa atin ng Diyos. Kung mawawasa natin sa Colossians, na marami nang inilahad sa atin ng Diyos. Blessings and cursing, death and life. Pero palaging pinapapili sa atin ng Diyos. Piliin natin yung buhay. So, it is our own choice. It is our will. Kung ano yung gusto natin gawin sa ating mga buhay. Hindi namimilit ang Diyos. Ano po? Kaya nga sa Eden pa lang, sa Garden of Eden pa lang, ay binigyan na ng Diyos si Eva at si Adam ng freedom of choice. Kung ano yung gusto nilang piliin. Sinabi ng Diyos sa kanila na huwag yung kakainin. Binigyan lang babala. Ano po, hindi pwedeng pilitin ng Diyos ang isang tao na hindi mo yan dapat gawin dahil nga magmumukhang parang robot lang yung tao. Kaya binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng pagpili. So sabi po sa Education 289, paragraph 1, the will is the governing power in the nature of man, the power of decision or choice. Every human being possessed of reason has power to choose the right. So, ang kalooban po natin, sabi dito, ay siyang nangunguna na kapangyarihan sa ating mga likas. So, ang kakayanan natin na mag-decide para sa ating mga sarili o pumili ng kung ano man yung gusto natin ay nasa sa atin po bilang mga tao. So, bawat isa sa atin na mayroong reason sa ating mga katauhan ay may kapangyarihan na pumili ng tama. So, hindi lang dalawa di ba? Maraming klase ng daan na pwede nating pilihan. Pero sa daan ng spiritual nating buhay, meron lamang dalawang daan. Ito ay daan ng pagsalungat sa kalooban ng Diyos at ang isa naman ay daan na makiisa sa kalooban ng Diyos. So, nasa sa atin po ang pagpili kung ano yung ating pipiliin. So, are we choosing God's way? Pinipili ba natin yung daan ng Diyos na ibinigay niya para sa atin o inihanda niya para sa atin? Sabi nga sa kanta na dun sa kanta na Yamak, kung sino man po ang nakakaalam sa inyo, na mayroong isang landas na matinik na sa atin ay inilaan ng Diyos. Sapagkat ang daan patungo sa langit ay hindi madali. We need to be perfect here on earth bago pa dumating si Kristo para matagpuan niya tayong malinis at dalisay. Sapagkat darating yung panahon na ang mga mabubuti ay magpapakabuti at ang masasama ay magpapakasama. Kaya kinakailangan na suriin natin ang ating mga sarili. Ating tignan o idaan natin, isailalim natin sa pagsusulit ang ating mga sarili kung sinusunod ba natin yung kalooban ng Diyos. Pero ano nga ba yung kahulugan o yung ibig sabihin ng kalooban ng Diyos o yung daan ng Diyos? Kasi minsan sa atin, parang yung daan ng Diyos ay kakaiba sa daan natin. Naalala niyo po ba sa panahon ni Moses na sinabi ng Diyos na ibato mo ang iyong tungkod at magiging ahas ito? Nang binato ito ni Moses ay naging ahas. Ngayon,
nung gagawin na uling tungkod ni Moses, ang pinag-utos ng Diyos sa kanya ay hawakan mo sa buntot. Pero sa atin, bilang mga tao, saan po inahawakan ng ahas kapag hahawakan natin? Sa ulo. Bakit sa ulo? Kasi para hindi tayo makagat. So, makikita po natin dito yung kaibahan ng way ng Diyos sa way na meron tayo. Hindi ko pwedeng hawakan niya sa buntot kasi baka makagat ako. Pero, nagtiwala po si Moses sa Diyos. At, pagkahawak niya sa buntot, ng ahas ay naging puputuli. Ngayon, ang pamamaraan ng Diyos ay naiiba po sa atin. Sabi nga sa Proverbs 14 verse 12, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Maaring may mga pagkakataon na akala natin ito na yung tama. Kasi, di ba, sa buhay natin, napakarami nating problema. Napakarami nating trials na hinaharap sa araw-araw. Karamdaman, sa pinansyal, sa mga bagay na nagpapabigat sa ating mga buhay. At madalas, ano ang ginagawa natin? Sinusubukan natin itong solusyonan sa pamamaraan ng solusyon na nalalaman natin. But why not pray to God kung ano yung dapat natin gawin? Kasi by relying on the solution that we have as a human, maaaring hindi pala ito yung solusyon ng Diyos para sa mga problema na meron tayo. Maaaring, halimbawa, meron tayong financial problem. Tapos ang nakita nating solusyon ay umutang para magbayad o para matustusan yung kung ano man meron tayo. Pero hindi pala natin alam na may gagamitin pala ang Diyos na ibang tao para magbigay sa atin kung tayo ay magpapasailalim sa kalooban ng Diyos. Nakita po ba natin yung kaibahan ng sarili nating solusyon sa mga problema at sa solusyon ng Diyos na meron siya? Napakaraming example sa Bible na nagpapakita na ang way ng Diyos ay napaka-laki ng kaibahan sa way nating mga tao. Tingnan na lang po natin yung way of war ng Diyos. Ano ang way of war ng tao muna? Humans tend to make weapons para sa gera. Tama? Gumawa ng baril, napakaraming sandata, nuclear bombs. But the way of the war of God, paano po yung way ng Diyos sa paglaban sa gera? It is all about having faith to God. So naalala po ba natin yung pinabagsak ng bayan ng Israelita, ang wall ng Jericho? Ano pong ginawa nila? Nag-blow lang sila ng trumpet at nagpaikot-ikot ng 7 beses sa loob ng 6 na araw. At sa ika-7 araw, ano po ang ginawa nila? So, makikita natin na pagkatapos ng pamamaraan ng Diyos, na ang sabi lang naman ng Diyos ay mag-blow kayo ng trumpet at umikot kayo 7 times sa wall ng Jericho at ito ay babagsak. So, kung wala po bang pananampalataya ang mga Israelita, gagawin po kaya nila yun? Sino ba naman sa atin na mag-iisip na mag-blow ka lang ng trumpet, magpapatulong ka lang ng trumpeta at mababagsak mo na ang impenetrable na wall ng Jericho? But by having faith to the orders of God, ay napabagsak po nila ito. Ano pa? Sa panahon sumugod ang soldiers ni Gideon, hindi po ba't gabi yun? Ano yung mga dala-dala nila? May dala po ba silang espada? May dala ba sila na kahit na anumang armas na makakasakit sa mga tao? Wala. Ano dala nila? Preachers, mga sulo na sinindihan nila. At pagka dating nila dun sa kampo ng kalaban, ay sinindihan nila yung sulo, nag-ingay sila,
at nagkaroon ng confusion sa mga kalaban nila at natalo nila yun sa pamamagitan lamang ng pag-iingay at ng mga anino na parang ang dami nila. Pero ilan lamang po yung soldier ni Gideon? 300 lang. So, ang daan ng Diyos ay kinakailangan na maintindihan natin bilang mga tao. Sapagkat kahit kailan, kapag gagamitin natin ang ating sariling understanding, sariling pangunawa, sariling wisdom, hindi natin maiintindihan yung kalooban ng Diyos at yung path ng Diyos para sa atin. So, we need to understanding God's way. So, in Isaiah 55 verse 9, sabi po dito, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." So madalas iniisip natin sa ating mga sarili na siguro ito na yung solusyon sa bagay na ito. O meron tayong pamamaraan na iniisip na makapagbibigay sa atin ng kaginhawahan para mapagaan yung ating mga buhay. Pero hindi mo ba dapat natin isaalang-alang yung ating mga desisyon na gagawin sa ating mga buhay? So, by trusting the will of God for us, ay magagawa po natin ang lahat. Hindi natin kailangang magtiwala sa ating mga sarili, mga kapatid. Kinakailangan lang natin magtiwala sa ating Diyos. Ngayon, sabi po sa Desire of Ages, page 224, sabi po dito, "God never leads His children otherwise than they would choose to be led. If they could see the end from the beginning and discern the glory of the purpose which they are fulfilling as co-workers with Him." At sabi sa Psalms 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Now, by understanding these quotes, makikita natin kung ano ba talaga yung daan ng Diyos, yung pamamaraan ng Diyos para sa atin. So, madalas, hindi natin maunawaan o parang malabo yung paraan ng Diyos. Parang andali lang ang gagawin, tapos magtatagumpay na tayo. Minsan meron tayong doubt na, totoo kaya na pagka ginawa ko itong bagay nito, ay makakamit ko yung kagustuhan ko. Makakamit ko yung solusyon sa problema na meron ako. Ngayon, kahit na hindi natin alam yung plano ng Diyos, why not have faith sa Kanya? Halimbawa, sa mga tao na nakakaranas ng sakit, na meron silang paulit-ulit na nararamdaman nila, nararanasan nila yung sakit na to. At sa paulit-ulit na pagranas nila ng karamdamang ito, nawawala na sila ng tiwala kung gagaling pa kaya ako? Na dinidinig kaya ng Diyos yung panalangin ko? Na hindi pa sapat yung mga ginagawa ko para gumaling ako. So, we need to have faith kung ano yung kalooban ng Diyos para sa atin. At madalas, hindi na nga natin kailangang unawain eh. Kasi may mga bagay na sinasabi sa atin ng Diyos na pagka pinilit natin unawain, parang nababaluktot pa. Hindi mo ba? Kasi parang ang dali naman nung pinapagawa ng Diyos sa akin. At parang hindi naman yata ito makakapagbigay ng solusyon sa mga bagay-bagay na meron ako. So, we don't need to understand His plan. What we need is to look for the bigger picture. We need to think outside the box. Hindi natin kailangang questionin yung plano ng Diyos para sa atin. Kasi parang nagpapakita po yun ng doubt. At sabi nga dito sa, binasa natin sa Psalms na, kinakailangan na yung salita ng Diyos na magsilbi nating liwanag sa ating mga daan. So, we need to be guided by His words. And, kung hindi tayo magpapaalalay, hindi tayo magpapagabay sa mga salita ng Diyos, ano po ang mangyayari sa atin? Maaaring mahulog tayo sa
mga temptasyon. Ano po? Bakit? Because we are inclined to sin. We have this called propensity. Meron tayong pagkakataon na maaari tayong mahulog sa kasalanan. Dahil tayo ay merong sinful nature. And if we are not going to depend ourselves to the Father like Jesus did, ano na lang po yung mangyayari sa atin? So we need to look always to our perfect example, which is Jesus Christ. We need to understand His way. So, why we often choose our own way? Bakit nga ba madalas, hindi minsan na, bakit nga ba madalas pinipili natin yung sarili nating kagustuhan, sarili nating pamamaraan ng pamumuhay, pamamaraan ng pagpili, kahit na sinabi ng Diyos na huwag, huwag, huwag. Pero sinasabi natin, baka naman kasi pwede ko pa maakay. Di ba? Napakaraming sinabi ng Diyos na thou shalt not or do not do this. Maraming counsel sa atin ng Diyos. Isa na nga doon yan na madalas pinagkakaguluhan ng mga kabataan ay yung huwag tayong makipamatok sa hindi natin kapananampalataya. Kasi madalas, inaano pa natin na baka naman kasi kaya ko pang madala sa Bible study. Pero, binigyan na nga tayo ng counsel ng Diyos, di ba? Binigyan na nga tayo ng babala ng Diyos. Ngayon, kung magsisimula tayo sa bagay na hindi kalooban ng Diyos, sa palagay po ba natin magtatapos ito sa isang maayos at maganda na isang relasyon sa Diyos at sa tao na ating pinili? Siyempre, hindi natin kailangan maging extreme. Kailangan pa rin natin bigyan ng benefit of the doubt. Yung ibang tao, kasi madalas hindi naman nila alam yung patungkol doon. Pero tayo na nakakaalam na ng mga counsel, tayo na nakakaalam na ng mga babala at warnings ng Diyos, hindi pa po ba tayo magtitake heed? Magiging matigas pa rin po ba yung ulo natin na pipiliin pa rin natin yung magustuhan natin? So, why we often choose our own way? It's because of pride and independence. So, independence, it means freedom from outside control or support. Ngayon, gusto po ba nating maging independent tayo sa Diyos? So, kapag ginawa natin na pinili natin maging independent sa Diyos, sinusunod po ba natin yung example ni Christ? Because Christ depend always to His Father. So if we want ourselves to be independent to the Father, then we are not following the example of our Lord. At ano po yung pride? A feeling of deep pleasure or satisfaction derived from one's own achievements, the achievements of those with whom one is closely associated, or from qualities or possessions that are widely admired. Ngayon, siyempre, halimbawa ako nakapagtapos ako sa theology. Tapos, merong isang tao na nakausap ko about faith. At parang kinokontra niya yung napag-aralan ko. Ako, as a theologian, siyempre meron akong tinatawag na pride kasi yung pinag-uusapan namin ay about sa pinag-aralan ko. So, dito pumapasok yung pride. Kumbaga, meron tayong achievement sa bagay na ito at hindi tayo pwedeng kontrahin. Pero madalas, akala natin, tama tayo palagi sa bagay na ito. Kasi expertise natin ito eh. Di ba? Not knowing na sinasaway na pala tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ibang tao. Na masyado ka ng mataas. Mataas na masyado yung tingin mo sa iyong sarili. At
madalas mas pinapakinggan mo na yung sarili mong explanation sa mga bagay na nababasa mo sa Biblia. So, we need to be dependent on the Father for us to not choose our own way. Kasi pagka dependent tayo sa Ama, katulad ni Kristo, hindi tayo pipili ng sarili nating kalooban. Ngayon, sa araw ng Sabat, may pasok. Ang gusto ko ay pumasok sana para wala akong absent, para meron akong award, para hindi ako makaliban sa mga test. Pero hindi yun yung kalooban ng Diyos. That's why we need to have self-denial. Diba? So kapag hindi natin pinili yung sarili nating kalooban, sarili nating gusto, at pinili natin yung kagustuhan ng Diyos, sinunod natin yung kanyang will, nagpapakita po ito ng self-denial. And we need to practice it as a Christian. Dahil marami sa atin ang nasa ganitong kalalagayan, nasa ganitong sitwasyon. Madami sa mga estudyante. Meron din po sa mga nagtatrabaho. But if we're going to choose yung kagustuhan natin, at ang kapalit nito ay paglabag sa kalooban ng Diyos, paglabag sa kautusan ng Diyos, baka hindi po natin namamalayan na meron na po tayong mga sariling Diyos-Diyosan. So ano po yung mas malalim na term ng pagkakaroon ng Diyos-Diyosan? Ito po ba ay patungkol lamang sa mga bagay na nakikita natin na mga araw, kalikasan, mga puno, o yung mga physical na in-sculpt lang, yung mga sculpture na makikita natin? So, ang Diyos-Diyosan po ay hindi ganun kababaw. May mas malalim na po itong meaning. Ngayon, kung meron tayong tao o yung ating sarili, ay mas binibigyan natin ng importansya kaysa sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Halimbawa na lang yung cellphone. Kung mas marami yung oras na ginugugol natin sa bagay na ito, kaysa sa ginugugol nating panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pakikipag-usap sa Kanya, hindi po ba parang nagiging Diyos-Diyosan na natin yung mga gadget na meron tayo? O kung susuwayin natin yung kalooban ng Diyos dahil sa mas ginusto natin sundin yung kalooban natin, hindi po ba nagiging Diyos-Diyosan na rin natin yung ating mga sarili? So, having gods is not about those sculptured na mga kahoy o mga rebulto. Hindi lang po yun basta doon. Maaari din tayo magkaroon ng Diyos-Diyosan, mga bagay na ating mga sarili pa nga kung minsan. So, para hindi tayo mahulog sa ganong klase ng pagkakataon, kinakailangan lang nating sumunod o sundin yung kalooban ng Diyos. Kaya nga po sabi sa Proverbs 3 verse 5 to 6, "Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path." So, kinakailangan po na ipasailalim natin yung ating mga puso sa Diyos. Kinakailangan na magkaroon tayo ng tiwala sa Kanya at hindi sa ating sariling pagkaunawa. Kasi nga, di ba tayo po ay nagbabasa ng Bible? So, minsan may mga passages sa Bible na hindi natin maunawaan. At minsan pinipilit natin unawain sa sarili nating understanding. Pero, maaaring naliligaw na po pala tayo. So, sometimes, choosing our own way offers quick result or comfort. Kasi, siyempre, nagawa natin yung sarili nating kalooban eh. But God's way, on the other hand, often requires patience and endurance. Kaya may mga bagay na kailangan nating hintayin yung sagot ng Diyos. At kinakailangan niya na makultivate natin itong pagiging pasensyoso at pagkakaroon ng endurance sa ating mga sarili. So, we may fear the unknown, or we may doubt the plan of God to work in our lives. Pero kinakailangan na tingnan natin yung mga istorya sa Bible.
yung mga apostol, yung mga disciple, kung paano sila nagtiwala sa Diyos at hindi sa kanilang mga sarili. Meron pong example dito kung saan si Peter po ay nakalakad sa tubig. He walked in the water of impossibility. Sa anong paraan po siya nakalakad sa tubig? Sa pamamagitan ng faith at tiwala sa kanyang Panginoon, sa ating Panginoon. Kaso lumubog si Peter. Kasi nabaling yung kanyang paningin at yung kanyang atensyon sa mga waves at sa mga sa hangin na humahampas sa kanya. Napatingin siya sa mga tao sa kanyang paligid at nawala yung kanyang paningin sa ating Panginoon. Kaya siya lumubog. Ngayon itong mga hangin at itong mga waves sa ating daan, ito yung mga bagay na makakapagpaalis ng atensyon natin sa ating Diyos sa paglalakad natin bilang mga Kristiyano. At kapag po ang ating mga atensyon ay nailagay lang lahat sa mga problema, sa mga trials, sa mga temptation na meron tayo, ibig sabihin po nito, nawawala na yung focus natin sa ating Panginoon. We just need to rely to Him. We just need to have faith in Him. Pero ang hirap, di ba? Kasi pagka nandito na yung problema, parang kaya ko naman itong solusyonan eh. Kaya nga dyan po tayo sinusubok ng Diyos. Magtitiwala po ba tayo sa sarili nating kakayanan na solusyonan yung mga bagay na hinaharap natin o bilang mga Kristiyano, ipapasailalim natin ang ating mga kalooban sa Diyos. So in Great Controversy, page 598, it is the first and highest duty of every rational being to learn from the Scriptures what is truth, and then to walk in the light and encourage others to follow His example. So this is our first and highest duty as a Christian. It is to learn from the Scripture kung ano yung katotohanan. Tayo po ba ay nagbabasa ng mga Bible? Tayo po ba ay nag-scroll lang maghapon? So, ang bawat isa sa atin ay nandito sa digital world. Bawat isa sa atin ay may gadget. And it is our duty to make the use of it sa ikaluluwang hati ng Diyos. Sabi nga dito na kailangan nating mag-aral ng kanyang mga salita. At sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita, doon na po ba natatapos yung ating gawain bilang mga Kristiyano? Ang sabi po dito, kinakailangan nating lakaran yung liwanag na ating pinag-aaralan. At hindi lamang basta, minsan kinukontra pa nga natin, di ba yung kanina, na pwede naman kahit yung hindi ka pananampalataya eh. Kasi mababible studyhan naman. Di ba? Madalas, alam na natin yung katotohanan eh. Pero hindi natin ito pwedeng ipilit sa ibang tao. Katulad na lamang ng mga reform na meron tayo sa simbahan. Meron tayong mga reformation, di ba? Sabbath reformation, dress reformation, health reformation, character reformation, doctrine reformation. Pero kailangan po ba natin ito ipilit sa ibang tao? Our duty is, ano sabi dito? Is to share the light to the people around us, to encourage others to follow this counsel. Hindi natin sila kailangang pilitin na dapat ganito ka. Gawain po ba natin ang mag-convict na ibang tao? Kung ang sagot natin ay oo, tinatanggalan po natin ang gawain ang banal na Espiritu ng Diyos. Because this is the duty of the Holy Spirit of God to convict the heart of the people na hindi pa nakakaalam ng katotohanan na ngayon pa lang makakarinig nito. At kung sasabihin natin sa ating mga sarili na kapag meron tayo na sharean at
na-convert ko yan. So, pagpapakita yun ng pride, kasi may na-accomplish kayo. Pero naluluwalhati po ba natin ang Diyos? So, our duty is to walk in the light that we have studied and to encourage others to walk in this light too. So, what are the consequences of not choosing God's way? So, may mga consequence po pala, no? Hindi po pala dahil pinili natin yung ating sariling kalooban, ating sariling pamamaraan, ay tapos na. So, there are many consequences that we need to face. We have to face if we're going to choose our own will, our own way. So, kung pinili natin na kainin ang bagay na ito, at tayo ay nagkasakit, sinong sisisihin natin? Ang Diyos ba? Ang ating mga sarili. Kasi may counsel na, may babala na ang Diyos. Kaso minsan nagdadahilan pa eh. Pinakain naman ng Diyos talaga yung mga ganyan. O kaya naman, okay lang naman yung galit ko. Hindi naman to, okay na yan. So, kinakailangan na palagi nating isaalang-alang yung kalooban ng Diyos at hindi yung ating mga kalooban. Ngayon, bakit importante yung pagsunod sa mga reformation? Unahin na natin yung pananamit po. Kung tayo ay pupunta sa loob ng simbahan, ay magsisimba at ang ating mga pananamit ay hindi kagalang-galang ba? Ngayon, isipin po natin ito. Halimbawa, makikipagkita tayo sa mayor. Mag-ayos po ba tayo ng ating mga sarili? Hindi. Siyempre, mag-ayos. Mayor yun eh. Paano pa ngayon kapag tayo ay pupunta sa simbahan nang magiging kaharap natin ay ang ating Panginoon? Hindi ba dapat mas maging maganda yung ating mga pananamit? Mas maging sang-ayon sa kanyang kalooban? Ngayon, pumunta naman tayo sa Health Reformation. Bakit kailangan nating sundin yung mga counsel patungkol sa pagkain? It is to prolong our lives and to make full of it to the glory and to the service of God. So kung tayo ay may mga sakit, makakapaglingkod pa kaya tayo sa ibang tao at sa ating Diyos? Siyempre wala na. Bedridden na tayo eh. So kailangan alagaan natin ang ating mga sarili. Lalo na sa mga single, sa ating mga single. Kasi wala na may pumag-aalaga sa atin kundi ang ating mga sarili. Ano po? Kaya nga, nandun yung counsel ng Diyos. So sa character reformation, bakit kailangan nating magkaroon ng reformation sa ating mga character? Because our character will be the key for us to go to heaven. Ngayon, kung ang ating character ay merong kahit konting dungis lang, makakapasok kaya tayo sa kalangitan? Magiging dapat kaya tayo sa buhay na walang hanggan? Siyempre hindi. Kinakailangan na maging spotless ang ating karakter, katulad ng karakter ng ating Panginoong Kristo. Ngayon, Sabbath Reformation. Ano-ano ba yung mga Sabbath Reformation? Madami po ito, pero yung mga bagay na kinakailangan natin gawin sa araw ng Sabbath ay manalangin, umawit ng papuri sa Diyos, ano pa? Mag-aral ng kanyang mga salita at hindi gawin yung ating mga sarili kalooban. Hindi ko na po isa-isain dahil marami po ito. Ano po yung huli? Doctrine Reformation. So, sa panahon ng mga pioneers, hanggang sa panahon natin, sinasabi ko po sa inyo mga kapatid na napakarami na pong nabago sa pananampalataya sa loob ng Adventista. At kinakailangan na manumbalik po tayo sa doktrina ng ating mga pioneers sapagkat ito yung totoong doktrina ng Seventh-day Adventist. That's why we need to have doctrine reformation. As a Seventh-day Adventist, sino po ang nakakalam dito ng history ng Seventh-day Adventist? So it is an assignment for us na tignan kung ano ba yung naging history ng Seventh-day Adventist bago pa ito maging Seventh-day Adventist. At nung naging Seventh-day Adventist na ito, ano nga ba yung mga pillar of faith na meron tayo?
Ano nga ba yung mga foundation sa ating pananampalataya? Tayo ba ay nagpabautismo dahil sinabi sa atin ng ating lola na magpabautismo ka na? O tayo ay nagpabautismo dahil tayo mismo yung nahimo ng banal na Espiritu ng Diyos, kaya tayo sumusunod ngayon bilang mga Kristiyano sa Kanya. So, these are the consequences of not choosing God's way. So, in James 4 verse 8, we have this spiritual drift. If we're not going to follow the will of God, then magkakaroon po tayo, maiiba po yung landas natin, lalong-lalo na sa ating spiritual na pamumuhay. So, in Philippians 4 verses 6 to 7, lack of peace. Kung susundin po pala natin ang sarili nating kalooban, mawalan tayo ng kapayapaan sa ating mga sarili. Bakit? Kasi di ba madalas, kapag sinunod natin yung kalooban natin, madalas ito ay kasalungat sa kalooban ng Diyos. So, meron tayong tinatawag na guilt. So, guilty tayo sa bagay na ginawa natin dahil pinili natin to. Ngayon, magkakaroon ba tayo ng kapayapaan kung yung guilt na meron tayo ay bumabagabag sa atin lagi? Siyempre hindi. Kaya sa pagpili po sa kalooban ng Diyos, tayo makakatagpo ng kapayapaan sapagkat ang ating Panginoon ay ang prinsipe ng kapayapaan. Sa Jeremiah 29 verse 11, mamimiss po natin yung mga blessing ng Diyos. Kasi sa mga way, sa mga pamamaraan ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, palagi po may blessing dyan. At kapag sinunod natin yung ating kalooban na taliwas sa kalooban ng Diyos, ano po kapaligtaran ng blessing? Cursing. Meron namang mga sumpa sa hindi natin pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya we need to be, ano ba to? Kailangan nating maging, magkaroon ng pagtitiwala sa Diyos. We need to trust in Him. We need to have faith in Him. And we need to follow His instruction for us. Because by following His instruction, makikita natin na tayo ay sumusunod paunti-unti sa Kanyang kalooban. Siyempre, mahirap kasing alisin yung ating mga sariling kalooban, no? Pero, kinakailangan na matutunan natin ito. Kasi, ito yung magbibigay sa atin ng pag-asa sa ating kinabukasan. Ano po? Kasi ang gusto naman natin bilang mga Kristiyano ay makatanggap ng buhay na walang hanggan, tama? Ang gusto natin ay nakatayo tayo sa pagdating ng ating Panginoon. So by following His will, tayo ay magkakaroon ng perfection day by day. Pero it is not a simple task. Sabi nga dun sa kanta kanina na yung sinabi ko na meron isang landas na matinik na sa atin ay inilaan na nilakaran din ng ating Panginoon. Which is, kung nilakaran ito ng ating Panginoon, tayo mga Kristiyano, kailangan din natin lakaran ito. So sabi po sa Desire of Ages, page 668, so those who decide to do nothing in any line that will displease God will know after presenting their case before Him just what course to pursue. Ngayon, we need to seek yung kalooban ng Diyos para hindi natin ma-displease ang ating Panginoon. Kinakailangan nating mag-ask consistently ng guidance mula sa Diyos upang may tama natin yung landas na ating nilalakaran. Because by seeking our own own decision or seeking the opinions of others, iba kasi madalas kapag may problema tayo, minsan kanino tayo tumatakbo? Mga best friend natin. Kasi ikwento natin yung mga problema natin. Tapos, magsasuggest sila na magiging solusyon sa problema na meron tayo. Ngayon, sabi nga sa Biblia na huwag tayong magtiwala sa mga payo ng tao sapagkat ito magdadala sa atin sa pagkaligaw. Kinakailangan na ang bawat isa sa atin ay madala sa kalooban ng Diyos, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon, how to choose God's way daily? Paano nga ba natin pipiliin ang
kalooban ng Diyos sa araw-araw. Sabi po sa Philippians 4 verse 6, we need to seek God in prayer. Just like how Jesus did, kinakailangan nating araw-araw na manalangin sa Diyos. Araw-araw natin siyang hanapin sa pamamagitan ng pananalangin. So, make it a habit to pray and seek God's guidance for every decision that we will make. Sa bawat desisyon na magkakaroon tayo sa ating mga buhay, sa pag-aasawa, sa pagpunta sa mga lugar na kailangan natin puntahan, sa mga bagay na makapagbibigay sa atin ng pagpapalakas sa ating pananampalataya, kinakailangan natin mag-seek ng guidance bago tayo gumawa ng anumang desisyon sa ating mga buhay. So in Psalms 119-105, we need to study God's Word. So, God will reveal Himself, His will, through His Word. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, makikita natin kung ano ba talaga yung tunay na kalooban niya para sa ating mga tao. Ngayon, kung hindi po tayo nagbabasa ng Biblia, paano po natin malalaman kung ano ba talaga yung kalooban ng Diyos para sa atin? So, it is very important for us to study the Word of God. So, we need to meditate to every scripture. Kahit nga isang scripture lang sa isang araw, isang Bible text lang sa isang araw, tapos kabisaduhin natin sa araw na yun. Malaking bagay na po yun. Dahil darating yung panahon, katulad ng Dark Ages na wala na po tayong physical Bible. Nawawala na lahat yun. Paano tayo ngayon makakasagot sa temptation ni Satan kung hindi natin alam kung ano yung laman ng Biblia? So by reading the words of God, dito tayo makakasik ng guidance. Kasi di ba ipapaalala sa atin ng Diyos, kahit hindi man natin kabisado yung bawat salita sa kanyang Biblia, kapag atin itong binasa, ay ipapaalala niya sa atin ito sa mga panahon na kinakailangan nating sumagot sa mga tentasyon ng kaaway. So, in John 16 verse 13, we need to listen to the Holy Spirit. Ngayon, may tinatawag po tayong konsensya. No? O yung bagay na parang nakikipag-usap sa atin. So, we need to be sensitive to the leading of the Holy Spirit in our hearts. Because He convicts and He guides us. So, by listening to the Holy Spirit of God, He will lead us to the right path na kailangan natin masunod. So, we need to practice immediate obedience. In Psalms 119 verse 60. Kinakailangan po doon ng madalian na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon, kung ang magiging dahilan natin ay tsaka na yan, tsaka na yan, tsaka na yan. Kailan po darating yung panahon na tayo ay susunod talaga mismo sa Diyos? Na sa ganitong panahon na lang ako susunod sa Diyos kasi masarap pa sa sanlibutan. Baka po dumating yung panahon na wala na tayong tsansa na sumunod sa kanyang kalooban. So, tayo po sa Steps to Christ, page 70. Consecrate yourself to God in the morning. Make this your very first work. Let your prayer be, take me, O Lord, as fully thine. I lay all my plans at thy feet. Use me today in thy service. Abide with me, and let all my work be wrought in thee. This is a daily matter. Every morning, consecrate yourself to God for that day. Ngayon, sa bawat umaga po pala, na tayo ay gigising, kinakailangan na italaga na kagad natin yung ating mga sarili sa Diyos. Because by doing that, tayo po ay gagabay ng Diyos sa mga bagay na kinakailangan natin magawa. O yung mga responsibilidad natin na kinakailangan natin gawin. This will be our prayer. Na ipasailalim natin yung ating kalooban sa ating Diyos. Na ang bawat plano na meron tayo ay sabihin natin sa Kanya at mag-seek tayo ng guidance sa pag-resolve sa mga plano ito. Na ipanalangin din natin na
Gamitin tayo ng Diyos sa araw na ito para sa kanyang gawain. At tayo ay makakatagpo ng gabay mula sa kanya. Tayo po sa sons and daughters of God. We must not study to have our own way, but God's way and God's will. Hindi na po dapat natin aralin na sundin yung ating mga sariling kalooban. Bagkus yung kalooban lamang ng Diyos para sa atin. So whatever path God chooses for us, whatever way He ordains for our feet, that is the only path for safety. Kaya kung ano man yung daan na ibinigay ng Diyos para sa atin, ito lang yung safety na meron po tayo. So, kung ano man yung binigay sa atin ng Diyos, yun po yung ating i-grab. Yun po yung ating sundin. Yun yung ating lakaran. Upang hindi natin masunod yung sarili nating kalooban. So, we are sa ating journey sa ating journey po bilang mga Kristiyano, kinakailangan na palagi natin piliin ang kalooban ng Diyos. We need to be faithful in Him. We need to choose His path, His will. Dahil meron naman tayong sariling kalooban, di ba? Meron tayong freedom of choice. At sabi nga po dito sa Joshua 24 verse 15, And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ito dapat yung maging nasa kalooban natin bilang mga Kristiyano. Na sa pagpili natin, dapat piliin natin palagi yung kalooban ng Diyos. Piliin dapat natin yung kanyang daan na inilaan para sa atin. At katulad nga ng sinabi ni Joshua, na ako at ang aking tahanan, pipiliin kong magtiwala sa Diyos. Sa pakikinig po natin sa aral na ito, gusto ko pong tanongin natin sa ating mga sarili. Are we really choosing God's way every day? Or are we following our own desires? So, kinakailangan na magkaroon po tayo ng meditation sa ating mga sarili. Dahil ito po yung magdadala sa atin sa kaligtasan. Kung patuloy natin susundin yung ating sariling kalooban at babaliwalayin po natin yung kalooban ng Diyos, maaaring hindi po tayo makatanggap ng buhay na walang hanggan. At ito yung pinakamalungkot na mangyayari sa atin bilang mga Kristiyano. The purpose of us being a Christian is to follow Jesus and to follow His example. Now, Jesus' example is to be dependent to the Father. So we must be dependent to the Father also. Muli, magandang umaga po sa ating lahat at sa amin. Amen.